Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isinakay na ng eroplano ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ngayong gabi matapos ang ilang oras ng pananatili sa Villamor Air Base. Andoon, nagbabantay para sa balitang A to Z si Ace Cruz. Ace, pakisalaysay nga kung ano ang nangyayari dyan sa Villamor. Yes, Barbie, matapos nga malaman ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isinakay na nga siya sa eroplano na maghahatid sa kanya sa The Hague sa the Netherlands ay grabe na yung emosyon ng mga taga-suporta dito dahil hindi nila mawari kung bakit binantayan sila ng mga pulis tapos bila na lang nila malaman na isasakay na pala sa eroplano ng dating Pangulo at para harapin nga yung anilay kaso na hindi naman ginawa talaga ng Pangulo gaya na binibintang sa kanya ng ICC ukol pa rin sa mga pagpatay sa nangyaring war on drugs. To me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. Itong palabang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa loob ng Villamor Air Base sa Pasay City matapos arestuhin ng mga otoridad itong Martes ng umaga. Sa bisa ito ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC dahil sa mga pagpatay kaugnay sa drug war noong Duterte administration. Sa video na pinost ng anak ni Duterte na si Veronica sa Instagram, makikita ang dating Pangulo na nakaupo sa isang holding area habang kumakain. Katabi ang kanyang common law wife na si Hanilet Avencenia. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Have you read the documents, or at least have you read the case at that time when you made the arrest, so that you would be guided to what you should know? Kasama rin ni Duterte ang kanyang dating Executive Secretary na si Salvador Medaldea na komisyon sa jurisdiction ng ICC gayong hindi na miyembro dito ang Pilipinas. Na sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo miyembro, nag-withdraw na tayo. Kinumpirma ng Malacanang na natanggap ng Interpol Manila nitong madaling araw ng Martes ang kopya ng warrant of arrest mula sa ICC. Pero kinwestiyon ng kampo ni Duterte ang legalidad dito dahil walaan nila silang natanggap na kopya. They told me, yung nakausap ko sila Canilaw, Ambassador Canilaw yata ng Interpol, he told me that there is a warrant of arrest but he never showed it to me. So until now, I have not seen a copy of the warrant of arrest. So it's illegal, siyempre. Well, my assumption is illegal ang arrest niya. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating si Duterte sa NAIA Terminal 3 mula Hong Kong pero hindi siya nasilay ng media at kanyang mga taga-suporta. Yung pala, ayon sa isa pa niyang abogado na si Attorney Martin Delgado III, hawak na ng mga otoridad ng dating Pangulo. We were just informed that the former president was taken away despite the fact that his lawyers were waiting for him as well as his doctors. Ani Delgra, paglabag ito sa karapatan ng dating Pangulo. The right to counsel and the right to timely medical attention is a constitutional right, and we were denied. The former president was denied of those rights. Ayon kay Atty. Cristina Conti na kumakatawan sa mga biktima ng extrajudicial killings, dapat nang dalhin sa The Hague Tribunal sa The Netherlands si Duterte para harapin ang kaso. Pero dumipensa si dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa dating Pangulo. So kung papayagan siyang basta na lang lumipad nang hindi dumadaan sa hukuman dito, then violate natin yung sarili nating soberanya. Hindi natin binigyan ng tamang tamang proteksyon ang ating sariling mamamayan ng ating dating presidente. Batay sa post ni Veronica Duterte, Martes ng hapon nag-issue ng medical bulletin ng personal physician ni FPRRD na tumaas ang kanyang sugar level sa kabila ng insulin intake. Gayunman, hindi umano pinapayagan ng kanilang doktor na ma-check up ang dating Pangulo. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Barbie, matapos nga malaman ng mga taga-suporta ng dating Pangulo yung balita na isinakay na siya sa eroplano na papuntang The Hague sa The Netherlands, ito na, talagang hindi na mapigil yung kanilang emosyon. Sabay-sabay silang sumisigaw ng Duterte pa rin, sabay-sabay silang sumisigaw na panagutin yung mga gumawa itong nakabalustugan nila kay Pangulong Duterte at higit sa lahat, gusto nilang ipag-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Barbie. Maraming salamat, Ace Cruz.